Magandang umaga po sa inyo lahat. Sana'y walang maligaw ngayong umaga. May mga kapatid na nalilimutan ang ating mga tradisyon na sa linggo ng pagkabuhay palaging madaling araw ang ating pagsamba. Gusto nating ipagdiwang ang Resurrection Sunday ng madaling araw. Dahil si Jesus ay nabuhay na maguli maagang maaga, sabi sa Mateo, nang magbubukang liwayway. Sabi naman sa Lucas, maagang maaga. Kaya dumating ang mga babae sa pinaglibingan kay Jesus, maagang maaga, madilim pa. Magbubukang liwayway. Mahalaga yung magbubukang liwayway. Sa hula ni Zacarias, sa magiging misyon ng ating Panginoong Jesus, ay ganito ang kanyang sabi sa aklat ni Lucas. Sa chapter 1, verse 78, kabanatang 1, talatang 78, sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at patnubayan tayo sa daan ng kaligtasan. Kaya masyadong symbolikal yung nabuhay na maguli si Jesus, bukang liwayway. Dahil yun ay katumbas din ng pagbubukang liwayway ng ating kaligtasan. Amen? Yun ay nagdala ng pag-asa na sa wakas ay maaari na tayong maligtas. Sa wakas, pwede na tayong bumalik sa Diyos. Sa wakas, pwede na tayong magkaroon ng isang mapayapang buhay dahil sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya binabati ko kayo ng maligayang pagdiriwang ng linggo ng pagkabuhay. Karapat dapat nating ipagdiwang ang linggo ng pagkabuhay dahil ito ang sentro ng ating pananampalataya. At ito rin ang sentro ng Ibanghelyong ating ipinapangaral. Sa unang Korinto 15, talatang 12 at 13, ganito ang sabi, kung hindi muling binuhay si Kristo, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Isipin nga ninyo na lahat ay walang katuturan sa ating pananampalataya. Walang katuturan na gumising tayo ng maaga ngayong umaga. Walang katuturan na tayo'y nanampalataya kay Jesus. Walang katuturan ng ating mga paglilingkod. Kahit ang pagsamba natin ngayong umaga, walang katuturan. Walang katuturan ng ating pagtitiis dahil sa Kanya. Dahil wala naman palang pag-asa sa Kanya. Ngunit dahil si Kristo muling binuhay, may katuturan ng ating pagsamba ngayong umaga. Amen? May katuturan ng pangangaral ng Ebanghelyo. May katuturan na tinitiis natin ang mga pag-uusig at kahirapan dahil sa Kanya. May katuturan na inalet go natin ang mga bagay sa sanlibutan, makamit lamang ang lalong mahalaga. May katuturan na pinaglilingkuran natin ang Diyos sa kabila ng maraming paghihirap. May katuturan. Sabihin mo sa katabi mo, may katuturan ang lahat. Kung si Kristo'y, ngunit si Kristo'y muling nabuhay, may katuturan ang ating pananampalataya at may katuturan ang ating pangangaral. Ngunit kung hindi muling binuhay si Kristo, hindi pa tayo nahahango sa ating mga kasalanan. Yung palang ibig sabihin noon, na kung si Jesus ay nanatili sa libingan, pasan-pasan pa rin natin ang ating mga kasalanan hanggang ngayon. Hindi pa rin tayo napapatawad sa ating mga kasalanan. Tayo'y napapahamak pa rin hanggang ngayon. Yun ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Isipin mo kung hindi muling nabuhay si Jesus, sabi ni Pablo, hindi pa tayo nahahango sa ating mga kasalanan. Pangalawa, lahat ng namatay na nananalig kay Kristo ay napahamak. Kasi nagkamali sila ng pinanaligan.
Lumalabas pa, sabi ni Pablo, na tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Sabi niya, kung si Jesus ay hindi muling nabuhay, naglingkod tayo ng walang kabuluhan, pinagod natin ang ating mga sarili. Maikli lamang ang buhay na nawaldas pa dahil kay Jesus. Sabi niya, kung magkagayon, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit dahil nabuhay na muli si Jesus, tayo ang pinakamapalad sa lahat ng tao. Amen po ba? Mapalad tayo. Dahil sa kabila ng maraming paghihirap sa mundo, dahil sa Kanya, tayo mabubuhay na maguli. Sinasabi ni Jesus, ngunit ang sino mang sumasampalataya sa akin, bagamat mamatay, siya'y muling mabubuhay. Bubuhayin ko siya sa huling araw. Bubuhayin ko siya sa huling araw. Kaya, paalala kung gaano kahalaga ang linggo ng pagkabuhay. Mas mahalaga pa ito sa Pasko. Sinasabi nila ito'y Pasko ng pagkabuhay. Hindi ko alam kung bakit tinatawag itong Pasko ng pagkabuhay. Marahil ay dahil ang Holy Week ay nangyari Passover, Pasko ng mga Hudyo. At ang linggo ng pagkabuhay ay ang pagtatapos ng kapistahang iyon. Ngunit ngayong umaga, iiwan muna natin ang mensahe tungkol sa Easter Sunday. Kung kayo ay, kung alam ninyo kung ilang taon na kayong Kristiyano, marahil gano'n na rin karami ang nadaluhan ninyong Easter Sunday. Kung hindi kayo naliban, kung kayo 20 taong member na CLJC, ibig sabihin, may 20 beses ng kasama namin kayo nagdiriwang ng Easter Sunday. Mahalaga po ang series ng mga mensahe tungkol sa church membership. At kailangan natin itong mapakinggan. Dahil talamak ang pagbabaliwala sa kahalagahan ng pagiging kabilang sa iglesia ng Panginoon. Kaya kahit ngayon Easter Sunday, ay itutuloy natin ang ating series tungkol sa church membership. Dahil maraming mga Kristiyanong nagpapakilalang sila'y Kristiyano, ngunit hindi sila kabilang sa kahit na anong Kristiyanong iglesia. Nung linggo inilahad ko ang 3 posibleng dahilan kung bakit binabaliwala ng mga Kristiyano ang pagiging bahagi ng iglesia. Sabi ni Brother Jeremy, napakarami ng nagpapakilalang Kristiyano, ngunit lubang kakaunti naman ang kabilang sa iglesia ni Kristo dahil iniisip nila marahil na kapag sila'y naligtas, tapos na yon, okay na yon, tama na yon. May 3 sapantaha ang inyong lingkod kung bakit ang mga tao'y hindi nagiging integral part ng isang Christian church. Sabi ko, yun ay bunga ng kamangmangan ng tao. Sinabi ko na ang pinakamatinding kaaway ng tao, hindi ang kahirapan, hindi ang kasalanan, hindi ang kamatayan, kundi ang kamangmangan. Hindi nila alam ang kahalagahan nito. Napaghihiwalay nila na ikaw ay Kristiyano, pero pwede kang hindi maging member ng church. Alam po ba ninyo na kaya itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia para doon pagsamasamahin ang lahat ng kanyang mga iniligtas? Kaya itinayo ni Kristo ang kanyang iglesia para doon pagsamasamahin, para gawin silang kawan ng Diyos, para gawin silang pamilya ng Diyos, para gawin silang assembly o kongregasyon ng Diyos. Tingnan ninyo ang pagkakasunod-sunod sa Biblia. Sa Gawa 2, ipinangaral ang Ebanghelyo, tapos ano ang sunod na nangyari? Sumampalataya ang mga tao. At pagkatapos sumampalataya ang mga tao, sila'y binautismuhan. At ang sabi ng Biblia, yung mga binautismuhan ay idinagdag sa iglesia. Yun ang dapat mangyari. Ipangaral ang Ebanghelyo, at ang mga tao ay sasampalataya, at pagkatapos ng
ang tayo sumampalataya, kailangan silang bautismuhan at pagkatapos nilang bautismuhan, kailangan silang idagdag. Sabihin mo nga, idagdag. Kailangan silang idagdag sa iglesia. Hindi tayo iniligtas ni Kristo para ipamuhay ng mag-isa ang buhay Kristiyano. Tayo iniligtas para ipamuhay ang kaligtasan kasama ng mga tinubos ni Kristo. Sabi ng Biblia, tayo'y binautismuhan sa iisang katawan. Maaaring nagtataka kayo kung binautismuhan tayo ng Espiritu. Ngunit, ang sabi ng Biblia, binautismuhan tayo sa iisang katawan. Alam niyo ibig sabihin ng binautismuhan? Inilangkap. Inilangkap. Padalawang dahilan kung bakit ang mga tao hindi umaanib sa iglesia ay yung kayabangan na hindi niya kailangan ng church, na siya'y mabubuhay ng normal, kontento at masaya. Ang mahalaga'y ligtas siya. Ngunit ang totoo, tayo ay katawan at tayo bahagi ng katawan at walang bahagi ng katawan na masasabi nating hindi mahalaga at walang bahagi ng katawan na hindi natin masasabing hindi natin kailangan. Hindi natin pwede sabihin sa mata, hindi natin siya kailangan, o sa kamay, hindi natin siya kailangan. Hindi mabubuo ang katawan kung wala ang bawat isa sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mabubuo ang katawan kung wala ka. Kaya, kailangan mo ang iba, kailangan ka ng iba, kailangan natin ng isa't isa. Dahil tayo'y katawan. Pangatlong dahilan, yung katamaran. Maraming ayaw mag-join sa church dahil ayaw nilang maabala. Iniisip nilang ang pagmiyembro ng church, pang-abala yan. Linggo-linggo ka magasimba, magasel kayo, madalaw kayo sa mga kapatid. Ano kayo, hindi na naghahanap buhay? Pang-abala ba sa inyo ang church? Tanong mo sa katabi mo, pakiramdam mo ba inaabala ka masyado? Pang-abala ba ang church sa buhay ninyo? Abay, kung tayo pamilya, hindi ito pang-abala sa atin. Sadyang tumitigil ang buhay alang-alang sa pamilya. Amen? Dahil sa pagiging kaanib ng pamilya, dun lamang tayo nabubuo ang pagkatao. Sabihin nga natin, nabubuo ang aking pagkatao dahil ako'y kabilang sa pamilya ng Diyos. Hindi tayo mga batang kalye na pakalat-kalat diyan, nanalaki pero hindi nabubuo ang pagkatao. Kasi walang pamilyang humuhubog sa pagkatao. Alam niyo, para mahubog ang pagkatao, dalawang bagay ang kailangan. Kailangan na accountability, kailangan na responsibility. Para mabuo ang pagkatao. Responsibility. Tinuturoan ko ang mga anak ko ng responsibility. Sabi ko dun sa isa, yan ang bahay, binigyan ta ng bahay. Ikaw ang magbayad ng kuryente. Aba, nakanguso. Kasi tayo napalag sa responsibility. Pero doon nabubuo ang pagkatao kapag tinuturoan natin ang mga anak ng responsibilidad at inaako nila ang responsibilidad. Dahil tayo pamilya. Nung maliliit pang mga anak, sagot natin sila. Amen? Sagot natin sila. Kapag karga-karga natin ang baby, sinasabi natin na ako ang bahala sa iyo. Pero pagbaliktad naman, na ang mga matatanda naman ang inaakay-akay natin, di ba kailangan sabihin ng mga anak, pahinga na tatay, ako na ang bahala. Gusto ba niyo mapakinggan yun, mga magulang? Kaya nung bata pa tayong Kristiyano, sinasabi ng mga kuya, mga ate, ako ang bahala. O sabihin mo sa katabi mo, sagot kita. Sagot kita. Sagot kita. Pero darating ang panahon sa iglesyang ito, sasabihin natin sa matatanda, pahinga na po kayo, kami na ang bahala. Nabubuo ang ating pagkatao dahil sa accountability
and responsibility. Sadyang isinaayos ng Diyos ang buhay pa upang maging gayon. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang mga katangian ng mga malulusog na miyembro. Maganda ba ang paksa natin ngayong umaga? Gising na gising ba kayo? Sabihin mo, makikinig ako. Katangian ng mga malulusog na miyembro. Para magkaroon ng malusog na iglesia, dapat ang mga miyembro ay malulusog din dahil tayo ang bumubuo ng iglesia. Gagamitin ko ang modelo ni Pablo at ng mga kapatid sa Pilipos. Gagamitin ko ang Philippians chapter 1, verses 3 to 8, para ilarawan sa atin ano ang itsura ng mga malulusog na miyembro ng simbahan. Kinuha ko at hiniram ang material na ginawa ni Gregory Brown sa kanyang artikulo na may pamagat na The Signs of Healthy Church Members. Sundan ninyo ako sa Philippians chapter 1, Pilipos 1, 3 hanggang 8. Sundan ninyo ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos tuwing maaalaala ko kayo. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan. Dahil sa inyong tulong sa pagpapagalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Marapat lamang napahalagahan ko kayo ng ganito sapagkat kayo'y mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos noon pa mang ako'y nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita, maging ngayong nakabilanggo ako. Nalalaman ng Diyos. Ang pananabi ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo. Amen? Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay pinaka-unique sa lahat ng mga sulat. I hope na nabasa na ninyo ang New Testament at mapapansin ninyo na ang sulat na ito ay pinaka-unique sa lahat ng mga sulat ni Pablo. Dahil yung mga simbahan na punong-puno ng problema, sinulatan din ni Pablo. Pero may mga sulat na mabagsik na parang pinagagalitan ng mga miyembro. Dahil gustong ituwid ni Pablo ang mga mali sa mga simbahang kanyang pinangaralan. Kaya sa mga sulat na yun, sinasabi niyang, ako si Pablo, apostol ni Kristo, to establish His authority. Pero dito sa sulat na ito, ibang-iba ako si Pablo, alipin ni Jesucristo. Parang mabait ang sulat na ito. At masaya ang tema ng sulat na ito. Dahil sa sulat na ito, sinasabi ni Pablo, rejoice in the Lord. And again, I say, rejoice. Itong sulat na ito, ang pinakamasaya sa lahat ng mga sulat ni Pablo. Nakapagtataka, pero totoo. Dahil sinasabi dito, na nasinulat ito ni Pablo, siya'y nakabilanggo. Siya'y nasa huling yugto na ng kanyang paglilingkod. At alam niya na siya'y malapit ng mamatay. Kaya sabi niya sa sulat kay Timoteo, narito na ang oras ng aking pagpanaw. Meron dahilan si Pablo para malungkot. Pero sa oras na maalaala niya ang mga kapatid sa Pilipos, siya'y nagiging masaya. Amen? Na mamamatay na malungkot at depressed. Meron ng lahat ng dahilan para maging malungkot. Pero sabi ni Pablo, sa tuwing naaalaala ko sa kayo, ako'y nagiging masaya. Amen po ba? Ganun ba? Ganun kaya ang karanasan natin sa iglesyang ito na maaaring tayong dalhin ang buhay sa iba't ibang lugar sa mundo at hindi natin alam kung ano nag-iintay bukas. Pero every time na maaalaala ninyo ang church na ito, magiging masaya kayo. Amen? Dahil iba ang may pinagsamahan. Sabihin mo nga sa katabi mo,
iba ang pinagsamahan. Maliwanag na napakalusog ng paglalarawan ni Pablo sa iglesia sa Filipos. Ito pala namang iglesyang ito, isang mahirap na iglesia. Ang mga tao'y dukha. Ang Filipos, at kami nakarating doon, isang mining town. Sagana sa mga ginto. Pero ang mga tao ay mahirap maghukay ng lupa para makakita ng ginto. Dahil yung hinuhukay mong ginto ay hindi naman magiging iyo. Upahang ka lamang. Kaya mga tao sa Filipos, bagamat yung isang mayamang bayan, ang mga miyembro ay mga mahihirap. Sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 and 2, ganito ang sabi. Ibig kong ibalita sa inyo ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila, sa kabila ng kanilang paghihikahos, ay masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Alam niyo, Macedonia at Filipos, iisa yun eh. Kasi ang Macedonia isang region. Kumbaga, Mindoro at ang Filipos ay Gloria. At ang naalala ni Pablo sa Macedonia ay ang Filipos na sa kabila ng karukhaan at paghihikahos ay hindi siya nalilimutan. Kaya, ang sabi, gumawa sa kanila ang pag-ibig ng Diyos at nagresulta ng isang joyful and generous church. Nagagalak si Pablo sa tuwing maaalaala sila. Unang palatandaan ng isang ng malulusog na mga miyembro, inaalaala nila ang isa't isa. Sabi sa verse, I thank my God, pinasasalamatan ko ang Diyos every time I remember you. Naaalaala ko kayo. Ako'y malayo pero naaalaala ko kayo. Ako'y malayo pero naaalaala ninyo ako at hindi kayo nakalimot na ako'y padala ng tulong. Alam ninyo ang malusog na church, inaalaala nila ang isa't isa. Tanungin ang katabi, naalaala mo naman baga ako? Namimiss mo baga ako pag ako'y wala? O narito ako o wala dito, parehas din sa inyo. Sabihin sa katabi, pag mawawala ka, mamimiss ka namin. Yun ang malusog na church. Hindi yung nawawala mga tao. Ayun si Kuya gayon. Ilang buwan na nga ning nawawala yun. Buwan na nakalipas, hindi pa ninyo napansin na wala na pala. Pero, ang mga kapatid na inaalaala isa't isa ay si brother ay nakaupo din lagi, ngayon wala. Puntahan natin. Baka may problema, baka walang pamasahe, baka may sakit. Mahalagang malaman natin kung anong kalagayan niya ngayon. Kapatid, mahalaga ba sa inyo ang Kristiyanong pangungumusta? O ano, buhay ka pa baga? Mahalaga sa atin ang Kristiyanong pangungumusta. Dahil doon nasusubok ang ating pagkakapatiran. Doon nasusubok ang ating pagkakapat. Naalaala natin ang isa't isa at masaya nating inaalaala ang isa't isa at ang mga pinagsamahan natin sa isa't isa. At si Pablo sa ganito, sa tuwing maalaala ko kayo, ang puso ko'y napupuno ng pagpapasalamat. Kaya masaya akong nananalangin para sa inyo. Amen? Ang pag-aalaala ay pagpapakita ng pagpapahalaga. Kapag naalaala natin yan, inaalaala natin ang kalagayan ng kapatid, ang ibig sabihin lamang nun ay, mahalaga sila sa atin. Mahalaga sila sa atin. Gusto ba natin ay tayo'y namimiss ng mga tao? O nagtatampo tayo kapag hindi tayo naalaala? Dito pumapasok ang kahalagahan ng sinserong pangungumusta. Dito po sa Maligaya ay palaging may paalaala ang pastor. Palaging may sigaw ang pastor. Huwag agad umuwi.
Sabi mo sa katabi, bulungan mo, pag agad umuwi. Makipagkamay at makipagkumustahan at alamin ang naging buhay. Baka kailangan natin silang alalahanin. Baka kailangan nila ng tapik sa balikat. Baka kailangan nilang ng balikat na maiyakan. Baka kailangan nilang maglabas ng kanilang kabigatan sa buhay. Si Pablo ay nasa isang mahirap na sitwasyon. At kapag mahirap ang sitwasyon, tayo nagiging self-centered. Pag tayo may pinagdadaanan, parang ang mahalaga lamang sa atin ay yung ating pinagdadaanan. Hindi ba yun ay common weakness? Na pag tayo may pinagdadaanan, parang ang ating buhay nakasentro doon sa mahirap na ating pinagdadaanan. Pero si Pablo pupugutan na ng ulo, ay hindi niya inaintindihan ang kanyang problema. Siya ay nagdiriwang, nasa malayong Pilipos ay may isang kongregasyon, mahal na mahal siya at mahal na mahal niya. Amen? Kaya, kahit sa mga pagdalo sa ating mga pagtitipon, iniisip natin, dadalo ako dahil baka sila'y panghinaan ang loob kapag ako'y hindi dumalo. Dadalo ako, sabi ni Pablo, at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig. Isipin natin, dadalo ako dahil gusto kong i-encourage ang kapatid ko. I-encourage sa paggawa ng mabuti. Sabi niya, at huwag kaliligtaan ang pagtitipon, gaya ng ginagawa ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Palakasin ang loob ng isa't isa. Isipin natin kung anong mangyayari sa church kung ang mga miyembro ay iniisip ang kapakanan ng isa't isa. Dadalo ako dahil gusto kong ako ay maging kalakasan nila. Dadalo ako dahil gusto kong palakasin ang loob nila. Gusto kong magkaroon ng ambag sa kanilang pagtibay at paglago. At gagamitin ko ang araw na ito para magministeryo sa kanila. Padalawa, ang malulusog na miyembro ay nananalangin para sa isa't isa. Kaya sabi niya, in all my prayers, for all of you, I always pray with joy. Sa aking panalangin para sa inyo, lagi ako napupuspos ng kagalakan. Yan. Kaya, ang mga malulusog na miyembro, hindi lamang inaalaala ang masasayang alaala, kundi inaalaala sa panalangin. Yun ang mahalagang kapag naaalaala natin ang isang kapatid, ay maaalaala din nating ipanalangin. O sabihin sa katabi, pag maalaala mo naman ako, pag-pray mo ako. Kapag maalaala natin ang ating kapatid, ipanalangin natin. Baka kaya ipinaalaala ng Diyos sa atin ng ating kapatid ay dahil sa oras na yung kailangan niya ng ating panalangin. I remember you in prayer. At masaya siyang nananalangin. Sabi natin, ang pagbibigay ng panahon ay mataas na pagpapakita ng pagmamahal. Pero ang panalangin ay ganun din. Kapag ipinapanalangin natin, ibig sabihin mahal natin. At lalo nating mamamahal ang mga kapatid na lagi nating ipinapanalangin. Subukan ninyo. Panalangin ninyo ng isang buwan ng isang kapatid, araw-araw, at pakiramdaman ninyo ang inyong puso. Sasabihin ninyo, mas mahal ko na siya ngayon kaysa dati. Amen? Kaya nga kahit kaaway, ay ang sabi ni Jesus, ipanalangin ninyo dahil hindi mo magagawang ibigin yon kung hindi mo siya ipinapanalangin. Kaya sabi ni Jesus, ibigin, pero ipanalangin. Tutulungan ka ng panalangin para maibig yun. Dahil tayo hindi naman kaibig-ibig palagi. Mabuti ko mga taga-Pilipos at mababait. Ay, masarap ipanalangin ng mababait. Pero paano ang hindi mababait? Ipanalangin natin para mamahal natin. Kapag seryoso nating ipinapanalangin, hindi tayo mauubusan ng ipapanalangin tungkol sa isang tao. Mga kapatid,
Tayo ba'y masyadong stranger na sa isa't isa na hindi na natin alam kung paano ipapanalangin ang ating kapatid? Mas mahalaga nga yung kumustahan para malalaman natin kung paano siya ipapanalangin. Minsan ay kulang tayo sa balita, masyadong detached na tayo sa church, masyadong bumukod na tayo, ayaw nating magbukas. Sa gayon dumating tayo sa puntong, hindi ko na alam kung paano siya ipapanalangin. Buksan natin ang ating buhay, mga kapatid. I encourage you this morning, kung gusto ninyong kayo'y meaningfully maipag-pray, buksan ninyo ang inyong buhay sa isa't isa para malaman natin kung paano ipapanalangin ang isa't isa. Sabihin sa katabi, kung love mo ako, ipag-pray mo ako. At mas maganda rin yung mga Kristiyano yung nagsasama-samang nananalangin. Kailan mo ba huling nakasama sa panalangin niyang nasa katabi mo? Kailan kayo huling nanalangin na magkasama? O baka sabihin, wag muna tayo umuwi mamaya, mag-pray muna tayo doon sa may punong mangga. Tagal-tagal na nating hindi nagsasamang manalangin. Madalas tayo magsama sa pagkain, pero madalang tayo magsama sa panalangin. Mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, napakatamis sa tenga na marinig na ipinapanalangin ka ng kapatid mo. O sabihin sa katabi, gusto kong marinig na ako ipinagpipray mo. Dahil tayo may pakialam sa isa't isa. Amen? Kaya gawin nating sukatan ng pagmamahal ang pananalangin. At ang mga sabi ng a family that prays together, stays together. Ang mga simbahang palaging nananalangin, kailan may hindi magkakahiwa-hiwalay. Kailan may hindi magkakahiwa-hiwalay. Hindi kinalimutan ni Pablo na ipanalangin ang iglesia. Bawat isa ay may pasanin. Ngunit, iniisip nating maaaring mas mabigat ang pasanin ng iba. Kaya bagamat idinudulog natin sa Diyos ang ating mga suliranin, hindi natin kinakalimutang ipanalangin ang iba na maaaring mas mabigat ang pinapasan kaysa atin. At alam ni Pablo kung ano ang kanyang ipapanalangin. Tingnan niyo sa verses 9 and 10. Ito ang panalangin. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig. Una, pangalawa, masangkapan ng maliwanag na pagkakilala. Patatlo, at malawak na pagkaunawa. Hindi ba, alam ni Pablo kung paano ipapanalangin ang mga kapatid. Sabi niya, magsilago sa pag-ibig, lumawak ang pagkakilala. Anong patatlo? Magkaroon ng malawak na pagkaunawa, understanding. Ano ang kanyang tatlong bagay na idinadalangin sa church? Lumago sa pag-ibig, malinaw na pagkakilala, malawak na pagkaunawa. Minsan ay masyadong materialistic ang ating prayer. Hindi natin nababanggit ano ba talaga ang mahalaga sa buhay ng kapatid na ito. Na higit niyang makilala sa Kristo, na ang kanyang pagkaunawa ay lumawak. Spiritual maturity. Kung meron tayong malusog na kasapian, yun ay resulta ng ating pananalangin. Patatlong marka. Sabi dito, dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo, mula ng inyong tanggapin hanggang ngayon. Patatlong tanda ng isang malusog na miyembro. Tumutulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, mula noong tinanggap ninyo hanggang ngayon. Di ba napakagandang mga Kristiyano? Tinanggap nila ang Ebanghelyo, pero hindi sila tumigil na ibahagi ito sa iba at tumulong para lumaganap pa ito sa ibang dako. Mula noon hanggang ngayon. Ito ba ang ating description bilang mga miyembro ng simbahan? Tumutulong ba ako sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula nung ito'y akin tinanggap hanggang ngayon? Kung
Kung hindi na pwede yung mula noon, ay pwede bang mula ngayon? Amen? Kung hindi man tayo nakibahagi sa pag-iibanghelyo, mula nung ating tinanggap ang ibanghelyo, at least mula ngayon, ay tayo tumulong sa pagpapalaganap ng ibanghelyo. At yun ang nangyari sa mga taga-Pilipos. Sila'y katulong ni Pablo. Mula nung sila'y maging Kristiyano, yan ang ibig sabihin. Hanggang magkahiwa-hiwalay sila, malayo na si Pablo. Pero bumubunot pa sila sa gitna ng kawalang para padalhan ng apostol para lalo pa niya may palaganap ang pagpapakilala kay Kristo. Sa pagdating po ba sa Ebanghelyo, taktakwalit, ubos kong ubos, yun ang mga taga-Pilipos, sila sa gitna ng kanilang karukaan. Pero yung mga ngaral kailangan ng tulong, padala natin, ay wala nga tayong kakainin. Hindi na bali, basta may pangaral ang Ebanghelyo. Ang ating filosofiya, pagdating sa pag-iibanghelyo, taktakwalit, ubos kong ubos. Dahil mas mahalagang kaluluwa kaysa sikmura. Masyadong revolusyonaryo ang mga pananaw na ito. Baka kahit tumakwayaw ko ng gayan. Pero handa silang maghirap, handa silang magtiis, alang-alang sa Ebanghelyo. Kaya katangi-tangi ang iglesyang ito. Kaya kapuri-puri ang iglesyang ito. Mga kapatid, sa iglesia ipinagkatiwala ang Ebanghelyo. Kaya ito'y dapat nating ipahayag sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar, hanggang sa dulo ng mundo. Hindi ba yun nasabi? Sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Lahat ng tao. Meron tayong utang sa mga tao na ipahayag ang Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, huwag kayong magkautang kanino man, liban sa saguting magmahal. Kaya meron tayong saguting magmahal. Tungkulin natin na mahalin sila at kung mahal natin sila, ipapahayag natin sa kanila ang Ebanghelyo. Kung hindi natin sila mahal, wag natin ipahayag ang Ebanghelyo para sa impyerno sila mapunta. Pero kung mahal natin sila, kahit tayo nahihiya, kahit kakaunti ang ating kaalaman, pagpipilitan nilang nating marinig nila ang Ebanghelyo. Mga kapatid, may mga tao na 10 beses o 100 beses na narinig ang Ebanghelyo. Pero kung naniniwala na may mga taong hindi pa ito naririnig kahit minsan, bigyan natin sila ng pagkakataong mapakinggan at maunawaan. At bahala na ang Diyos sa resulta nito. Amen? Bigyan lamang natin sila ng chance na ito'y mapakinggan at maunawaan. Alam po ba ninyo na ang iglesia ay isang samahan? Ito ang katangi-tangi samahan na nabubuhay hindi para sa miyembro. Ang iglesia ay narito hindi para sa miyembro, kundi para sa hindi miyembro. Naintindihan ba ninyo na ang iglesia ay narito hindi para sa miyembro, kundi para sa mga hindi miyembro. Ano ang ating misyon? Akayin ang tao para magkaroon ng buhay na kaugnayan kay Kristo at sa kanyang iglesia. Pansinin niyo, lahat ng samahan, mga kooperatiba, sila'y nag-exist para sa miyembro. Ang iglesia lamang ang katangi-tanging samahan sa mundo na narito hindi para sa miyembro, kundi para sa mga hindi miyembro. Sabihin mo sa katabi, may utang pala tayo. Gano'ng kalaki ang ating utang? Sabi ni Pablo, ako'y may utang sa mga hintil. Ako'y may utang sa aking mga kababayan. Ako'y may utang. Ako'y may obligasyon. Ako'y may sagutin. Ng Ebanghelyo marinig nila, maintindihan nila. Ituring nating utang, mga kapatid. Na hindi tayo makakatulog hanggat hindi natin nababayaran yon.
Ganon ba kayo magkautang? Uhagok pa kayo kahit kabundok ang mga utang ninyo. Di tayo dapat pinatutulog nung katotohanan kailangan kong mabayaran ng utang sa Kanya. Dahil baka ako ang singilin ng Diyos sa Kanyang kapahamakan. Katungkulan ng mga miyembrong palaganapin ng Ebanghelyo. Sabi ni Pablo, marapat lamang napahalagahan ko kayo ng ganito. Verse 7, sapagkat kayo mahal sa akin. Naging kahati ko kayo sa pagpapala ng Diyos. Noon pa mga ako'y nagtatanggol at nagpapalaganap ng mabuting balita. Maging ngayong nabibilanggo ako. Ang ibig sabihin ni Pablo nung naging kahati sa pagpapala ay yung ilang beses pa siyang pinadala ng tulong. Alam niyo ang binata, maliit lang ang pangangailangan niyan eh. Ang mga may asawa, malaki ang pangangailangan. Naunawaan ninyo. Kaya, mas malaki ang pangangailangan ng pamilyado kaysa sa mga binata. Pero, gagasino na ang pangangailangan ng binatang pastor. At gagasino na ang kakayanan ng Pilipos na naghihirap. Pero naging partner sila. Sa English yun ay partnership in the gospel o sa ibang version, gospel fellowship. Ibig sabihin, magkatuwang sila na isulong ito. Pwede ba natin sabihin sa kaliwa at sa kanan, partner tayo sa gospel? Partner tayo sa gospel. Sabi ni Pablo, you are my partner in the gospel. Dahil mula noon, naging kasama ko na kayo, kabalikat ko kayo, supporter ko kayo, katulong ko kayo sa Ebanghelyo ng Panginoon. Palaganapin natin ang Ebanghelyong nakapagliligtas ng mga tao. Tandaan ninyo, sabi ni Jesus sa Marcos 10:29. Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa Ebanghelyo ay tatanggap ng makaisang daang iba sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, mga lupa, ngunit may kahating kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang greatest obedience sa palagay ko, na yung sundin natin ang paghayo. Ngunit ito din ang greatest sacrifice. Kasi sabi ni Jesus, ngunit may kalakip na pag-uusig. Greatest obedience, greatest sacrifice, pero greatest reward. Merong greatest reward. Kasi i-reward daw tayo ng Diyos sa buhay na ito at doon sa kabila. May reward dito sa lupa, may reward doon sa langit. Kaya kung tayo mag-invest sa Ebanghelyo, hindi tayo lulugihin ng Diyos. Amen? Sabihin nga natin, hindi kami lulugihin ng Diyos. Pagpapalain na kami ng Diyos sa buhay na ito. At pagpapalain kami ng Diyos sa kabila. Dahil kami sumunod para palaganapin ang Ebanghelyo. Pangapat, ang malulusog na miyembro ay nagmamahalan. Sabihin mo nga, nagmamahalan. Lakasan mo. Nagmamahalan. Ang malulusog na miyembro ay nagmamahalan. Marapat lamang napahalagahan kayo ng ganito sapagkat kayo mahal sa akin. Minsan tayo ay nahihiyang magsabing sa kapatid na mahal kita, I love you. Si paring kulas lamang na Hermos sa pagdaan ko roon ang hindi nahihiyang, pare, I love you. Namayapa na si paring ulas. Pero pag ako natatapat doon sa may gate, tapat ng kanyang bahay, sasagot ang kumpare kong kulas, pare, I love you. Ngunit si Pablo hindi nahihiyang magsabi, mahal ko kayo. Naging kahati ko kayo sa pagpapala ng Diyos. Noon pa mga ako'y nagtatanggol. Tingnan ninyo, maaaring kayo'y ma-amaze, pero talagang ako'y parang kumakawang ang puwit sa upuan, samantalang binubulay ito. Talatang 8,
Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo. Kung ito wala sa Biblia, hindi ako maniniwala na ang pagmamahal ni Pablo sa mga kapatid ay kasinlaki ng pagmamahal sa kanila ni Kristo. Parang hindi natin mabuhat ng dila yon. Kaya mo ba sabihin sa katabi mo, ang pagmamahal ko sa iyo kasinlaki ng pagmamahal sa iyo ni Kristo? Pero magagawa pala natin sa biyaya ng Diyos na makapagmahal katulad ng kasing laki ng pagmamahal sa atin ni Kristo. Maaari nating magawa kasi ang sabi ni Pablo ay, ang lahat ng bagay ay magagawa ko. Magagawa nating mahalin ang isa't isa kasing laki ng pagmamahal sa atin ni Kristo. Amen? Kaya pa ba ninyo ang parating, mga kapatid? At sabi ni Pablo, sapagkat kayo'y nasa aking puso. Diba, nung kami mga dalagat binata pa, sulat namin yung Philippians 1, you are always in my heart. Ginamit namin yung verse na yun. You are always in my heart. Pambihirang pagmamahal yan, ano? Ang pastor ay passionate sa pagmamahal sa kanyang mga miyembro at ang mga miyembro naman ay passionate sa kanilang pagmamahal sa kanilang pastor. Gusto ba ninyong maging ganun tayo, mga kapatid? Na ang pastor marubdob ang pagmamahal sa mga miyembro at ang mga miyembro ay marubdob ang pagmamahal sa kanilang pastor. Pwede bang masabi ng pastor sa mga miyembro, kayo nasa puso ko palagi? At pwede bang masabi ng mga miyembro, pastor, ikaw ay nasa puso namin, amen? Sana all. Hindi ba kahangahangang iglesia yun? Na sila'y bantog na grabing magmahalan niya mga yan. Kahit nagadildil sa asin. Kahit sa mga cell meeting nila ay sinugno lamang, pero grabing magmahalan niya mga yan. Gusto ba ninyo matanyag tayo sa laki ng pagmamahalan? Hindi ba kahanga-hanga ang ganitong iglesia? Passionate, marubdob sa pagmamahal. Kaya ang malusog ng iglesia ay nagmamahalan. Sabihin natin, nagmamahalan. Palaguin natin ang ating pagmamahalan hanggang mamahal natin ang isa't isa. Kasing laki ng pagmamahal sa atin ni Kristo. Masasabi natin na walang sabit sa puso. Mahal kita. Oh, I love you with the love of the Lord. Kasing laki ng pagmamahal sa atin ni Kristo. Yan bagang pagmamahala na yan ay hamon sa mga taga Lucio Laurel. Hamon ba yan sa taga Manguyang? Hamon ba yan sa mga taga Santa Maria? At lalo na sa mga taga Maligaya? Hamon yan na sa ating lahat ang magmahalan. At hindi yata makakatapos tayo sa hamon na yan. Hanggang sa dumating ang Panginoon, ang hamon na yan ay mananatiling hamon. Na mahalin natin ang isa't isa kahit sa pinakamahirap na sitwasyon sa ating buhay. Ang mga awit ay napabulalas, O pagkaganda! Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell in unity. Anong pagkaganda ikan tingnan? Anong kaaya-aya sa paningin? Ang mga kapatid na sama-sama, nagkakaisa. Yun ay isang magandang tanawin ng Diyos mula sa langit. Pag titingnan niya ang iglesia, anong pagkagandang tingnan noon? O anong pagkagandang pagtingnan ng kapatiran sa Manguyang? Amen? Dahil nagmamahalan. Behold, how good and how pleasant it is. Pero alam natin na kung tayo hahamunin na magmahal, ito'y hamon sa isang praktikal na pagmamahal. Praktikal. Hindi lamang sinasabi, sabi ni John, huwag kayong umibig sa salita. Umibig kayo sa gawa. Dapat yung ating pag-ibig na yun ay hindi emotional love, kundi isang practical na love.
Padalawa, yun ay isang forgiving love. Forgiving, mapagpatawad. Sabi ni Pedro sa 4:8, 1 Peter 4, verse 8, higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi o nagtatakip ng maraming kasalanan. Maraming kasalanan, pero nagagawa nating umibig. Amen? Pwede ba tayo makapagmahal kahit ang kapatid ay maraming kasalanan at maraming pagkukulang? Dahil yung malaking pagmamahal daw, tinatakpan yung mga pagkukulang. Tinatakpan. Kaya pagka malaki ang iyong pagmamahal, takip lahat ang kasalanan. Pero kapag kamalit ang iyong pagmamahal, para kang may puwing sa mata. Kitang-kita mo ang puwing. Kapag walang pagmamahal, ang kasalanan ay laling anong laki sa tingin mo. Ang pagkakasala ay depende sa kung paano mo tinitingnan. Kapag may pagmamahal, ang pagkukulang ay parang maliit na takpan na ng pagmamahal. Pero kapag wala kang pagmamahal, para kang may puwing sa mata. Hindi mo makita ang mga bagay kung ano ito. At panghuli, yun ay sacrificial love. Ang pag-ibig na hinahamon ng Diyos sa atin ngayong umaga ay yung mapagsakripisyo na pag-ibig. Tingnan ninyo ang diin sa John 13, 1:13-35. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paanong inibig ko kayo, naroon ang diin. Aguhitan yung talata at ang diin ay, kung paanong inibig ko kayo, mag-ibigan kayo. Hindi ba naroon ang diin? Doon sa sacrificial na pagmamahal. Ang pagmamahal ni Kristo ay sacrificial at gayon tayo hinahamon ng Diyos kung paanong inibig ko kayo, sa paraang inibig ko kayo, gayon din kayo magmahal. Sabi ni Pablo, ang pag-ibig ay hindi nagtatanim. Love keeps no record of wrong. Hindi tayo daw nagtatara. Keep no record. Sabihin mo nga, keep no record of wrong. Para tayo mga historian Nagakip tayo na record. Tanda pa natin yung mga pizza. At kung ilang beses ginawa, kaya ang buhay natin napupuno ng kapaitan. Tapon natin ang mga basurang yan ngayong umaga. Buhay si Kristo, maaari na tayong lumaya. Panghuli, ang malulusog ng miyembro ay nagtutulungan. Sabi dito, verse 7, naging kahati ko kayo sa mga pagpapala ng Diyos. All of you share God's grace with me. Anong ibig sabihin nung ibinahagi ninyo sa akin ang mga biyaya ng Diyos? Nagbahaginan tayo ng mga biyaya ng Diyos. Ang ibig sabihin nito ay, sa ministry ko sa preaching ng gospel, nangailangan ako noon at nandun kayo para tulungan ako. Yun ang ibig sabihin. Kayo'y gipit, pero dahil naalaala ninyong kailangan ko ang inyong tulong, ipinadala pa rin ninyo yung tulong kahit alam kong kailangan din ninyo yon. Hindi ba makabuluhan ng tulong kapag bili ko sana rin ng sapatos, pero dahil kailangan niya, sige, mag-iipon na lang uli ako ng pambili. Yun ang ibig sabihin ng share God's grace. Nung panahon kailangan ko kayo, naroon na kayo para tulungan ako, hindi ninyo ako iniwanan sa aking kagipitan. Nakihati kayo sa hirap at ginhawa. Tingnan ninyo sa Filipos 4 para ma-appreciate lamang natin. Sa Filipos 4:14, gayunman ikinagagalak ko ang ginawa ninyong pagtulong sa akin. Alam naman ninyong kayong mga tagal Pilipos lamang ang nakahati ko sa hirap at ginhawa. Ang ibig sabihin nung tayo nagbabahagihan ng biyaya ng Diyos, ay tayo kahati sa hirap at ginhawa. Sabihin mo nga, sa hirap at ginhawa.
Yun ang ibig sabihin ng ibahagi ang biyaya ng Diyos na sinasamahan natin ang isang kapatid sa hirap at ginhawa. Sa salita natin ngayon, walang iwanan. Amen? Isigaw natin, walang iwanan. Sama sa hirap at ginhawa. Yun ang ibig sabihin ng sharing God's grace. Hindi natin iniiwanan ng kapatid sa panahong kailangan niya. Dahil sa panahong yun, doon niya higit na kailangan ng isa, doon niya kailangan ng tulong natin. Ano ang mararamdaman ninyo kapag kailangan ninyo ng tulong pero kayo nag-isa at walang gustong tumulong sa inyo? Hindi ba yun ay lalong nagpapadilim sa inyong karanasan? Pero mabigat man ang inyong pinagdadaanan. Pero maraming kapatid na sumasalo sa inyo pang mapagaan ang inyong dinadala. Nakakayanan na ninyo yun dahil sa tulong nila. Kaya sabihin sa katabi, makakaya ko kung ang itutulungan mo. Ang malulusog na miyembro ay nagtutulungan. Sabihin mo, nagtutulungan. Walang iwanan. Ang mga malulusog na miyembro ay marunong tumulong at marunong dumamay. Amen? Marunong tumulong at marunong dumamay. Hindi ninyo iniwanan ako sa tindi ng aking pangangailangan. Sinamahan ako ng mga kapatid ko sa aking pinagdadaanan. Kaya pagsaluhan natin ang biyaya ng Diyos, huwag tayo maging madamot. Ang iglesia na ang mga miyembro'y malulusog, binibitbit ang isa't isa sa panahon ng pangangailangan. Kaya talaga ngayong umaga, paulit-ulit natin sasabihin, sana all ay maging katulad ng mga taga-Pilipos. Malayo pa tayo sa halimbawang ipinakita ng mata. Hindi ba? Nare-realize ba natin, ang layo pa namin. Kami ring mga pastor ay nakakaramdam na. Ang layo pa namin sa halimbawa ni Pablo. Kumbaga, ang dami pa nating bigas na kailangan kainin. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Hindi pa naman huli ang lahat para tayo maging matulungin, mapagdamay, kabalikat sa Ebanghelyo, mapagmahal. Ang gusto nating ipanalangin ay ganito, Panginoon, nais ko pong maging kagaya nila. Nais po naming maging kagaya nila. Gamitin mo po ako upang maging kasangkapan, makabuo ng isang malusog na church. Kasi ang malusog na church ay binubuo ng mga malulusog na mga miyembro. Malayo pa tayo. Mahalagay na alaman natin na malayo pa tayo, pero nagsisikap tayo na maabot. Kaya sabi ni Pablo, hindi sa naabot ko na, kundi nagsisikap ako. Hindi ba yun ang magandang saloobin? Hindi tayo lalabas ng simbahan na parang bigong-bigo. Kundi isa sa loob natin, hindi sa naabot ko na, ngunit nagsisikap ako. Sabihin mo nga, nagsisikap ako. Nagsisikap ako. Yun ang mahalaga. Nagsisikap ako. Malayo pa kami, Panginoon. Sabi ni Pablo sa 3:12, hindi sa ako'y ganap na. Sinisikap ko may sa katuparan ang mga layunin ni Kristo. 5 bagay na kailangan natin pagsikapan. Na maging miyembrong maalalahanin. Ano ang ating unang pagsisikapan? Na palaging maging ugaling, alalahanin ang kapakanan ng iba. Pangalawa, sisikapin nating ipanalangin ang isa't isa palagi. Patatlo, sisikapin nating tumulong sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Pangapat, sisikapin nating higit na maging mapagmahal. Amen? At panglima, sisikapin nating tumulong sa pangangailangan ng iba. Amen? Alam na ba natin ang mga palatandaan na ang isang miyembro ay malusog kung siya nagsisikap na isagawa ang 5 bagay na ito? Pagpalaan tayo ng Panginoon.